Mukhang lumiliwanag na kung sino ang pwedeng makaharap ng Magnolia Hotshots. Ting dito sa semifinal o quarterfinals. Base doon sa mga scenarios na lumalabas, most likely either rain or shine ang Meralco ang makaharap nitong Magnolia. Either way, most likely mukhang magkakaroon sila ng twice to beat disadvantage. Of course, kung sakaling talunin ng Terra Firma ang Meralco, pwede pang magkaroon ng twice to beat ang Magnolia. Pero syempre, medyo mabigat yan dahil alam nating eliminated na Terra Firma at very unlikely na matatalo ang Meralco dyan. So, yung most likely scenario, mananalo ang Meralco kontra sa Terra Firma at itong Rain or Shine tatalunin ng Titan Ultra. Kapag nangyari yan, wala nang twice to beat ang Magnolia pero yung makakalaban nila sa semis o sa quarterfinals malamang either Rain or Shine or Meralco. Either case, kahit sino doon sa dalawang makaharap nila, merong twice to beat disadvantage ang Magnolia. So medyo mabigat yan para dito sa kupunan ni Coach L.A. Tenorio. Pero ganun talaga, no? Nagka-problema kasi sila early on to sa mga import. Kaya hindi sila makahanap ng makukuha talaga at yun nababagay dito sa kanila. Kaya nga ngayon, mukhang ito raw talaga yung gagawin nitong si Coach L.A. Tenorio na i-prepare na yung mga players niya doon sa possibility talaga na wala silang makukuha na twice to beat advantage. Ganun pa man sa tingin ko magiging maganda pa rin yung laban dito ng Magnolia kahit na wala silang twice to beat. Basta ipakita nila na kaya pa rin nila at magagawa ng paraan talaga yung ganitong klaseng labanan. Kung sa bagay, ito namang Magnolia, sanay yan dito sa paglaban nang meron silang disadvantage dahil nagagawa naman nila talaga ng paraan nito. Kaya sa tingin ko, kayang-kaya pa rin nila na labanan itong Rain or Shine at Meralco kahit na meron silang disadvantage. At syempre, asahan natin na magiging mas matindi contribution ng mga locals para tulungan si Chapman. Itong Phoenix Fuel Masters ngayon ay kinakailangan na pagandahin yung kanilang laro dito sa mga susunod na games dahil medyo mabigat yung kanilang mga makakaharap. Kaya nga hindi na ako magugulat talaga kung itong Phoenix ay gagawa ng trade dahil si Coach Charles Chu mismo nagsabi wala pang timetable kung kailan makababalik itong si Kai Balungay. Tandaan natin yung nangyari dito kay Kai Balungay. Na-sprain ankle to noong second game ng Phoenix. Itong eliminations. Ngayon, patapos na yung eliminations, hindi pa rin siya nakababalik dahil ganun daw ka-severe yung naging sprain nito. Samantala, yun namang injury ni Richie Rivero sa kamay niya, hindi pa rin daw ito tiyak kung kailan maayos. Sinabi ni Richie na hopeful siya na makapaglaro kontra dito sa San Miguel pero hindi pa tiyak yan. At syempre kung hindi naman 100% si Richie, hindi yan syempre pipilitin ni Coach Charles Chu. Ang huling makakapagsabi kung pwede siya maglaro dyan ay yung kanilang team physician. Kaya nga sa ngayon, mukhang kinakailangan muna pag-isipang mabuti ng Phoenix kung sino ba yung mga players na pwede nilang isama sa roster. In fairness, maganda nilaro ni Ken Taffin kahit na natalo sila sa Macau, naka 27 points ito. Yun nga lang, kulang yung contribution sa ibang players. So, kailangan tumingin ng Phoenix kung sino pa yung mga pwede nila na makuha pandagdag dito sa kanilang lineup. Kung sakasakaling magawa niya ng paraan ng Phoenix, sa tingin ko hindi malabo na maging mas malakas at mas matindi silang contender. Tandaan natin, bago nagsimula ang conference na ito, sinabi na ni Coach Charles Chu na ang goal talaga ng Phoenix ay makapasok sa playoffs at nagawa na nila yan. So, pwede nating masabi na na-achieve na nila yung goal nila. Kaya kahit matalo man sila dito sa remaining games nila, at least masasabi natin na na-achieve na nila yung kanilang goal dito sa conference at mukhang na-break na nila yung 5 conference losing streak ng Phoenix na hindi sila nakapapasok sa playoffs.